Pwede dito. Tapos ito pala yung view namin. Diba? Ang ganda. Tapos ito pala yung view namin. Diba? Ang ganda. Good morning po sa inyo at welcome back to our YouTube channel. So for today's video, magbe-breakfast ride kami sa Marilake Highway. At syempre, kasama pa rin natin si OBR. Kala nyo, ako lang no? Kasama natin siya mag-ride at samahan nyo po kami sa vlog na ito. Throttle therapy lang tayo. So today is Sunday, time check tayo. It's 6:55 AM. At tara. Alright, so pagas muna tayo dito. $95,500 lang. Sige, kung ilan yung abutin, basta 500. Kasi 500 lang cash namin. Or Sa 400 or 300. At what the? Sige, papambahin natin si sir. Ayun o. Yung sagad, sagad. Sinagad. Yun. Thank you. Okay, so nag-withdraw muna kami dito sa 7-Eleven dito sa Caltex, yan sa Expressway. Napakaganda ng sunrise. Sana umano na magpakita na ang haring araw. At let's go, let's go. Okay. So nandito na pala kami ngayon sa Sukat. Oo, Sukat na to. At mag-e-exit kami ngayon ng Taguig. So today, this is our first ride for 2026. Ang maganda ngayon, medyo parang maalinsangan, pero hindi naman maulan. Malamig pa sobra. Lamig ng panahon. So, sulitin na natin yung panahon na to. Kasi malapit na naman ang summer. Maganda talaga sa breakfast ride, lalo pag weekend, hindi traffic. Aalis ka ng alasin ko ng madaling araw, walang traffic yan, so sarap mag-drive lang. Ngayon nga, medyo anong oras na kami nakaalis pero okay lang naman. Wala naman kaming group, wala naman kaming hinahabol na oras. So ngayon na lang kami magmamarilake. Napakatagal rin namin hindi nakapagmarilake. Kasi madalas dito kami lagi sa Batangas. Bomba tayo. Pag may tunnel talaga no. So madalas kasi kami mag-ride dito sa Batangas. Halos ang dami na namin na napuntahan dito sa Batangas. Parang nakakaano na rin, nakaumay na rin. Kaya pinili naman namin dito sa Marilake. Pero nagsusearch pa kami ng location na pwede naming galaan using this sports bike. Gusto ko rin talaga long ride, kaso hindi naman kakayaan pag pagudpot tapos sports bike tayo, di ba? Mahirap. So may tanong si OBR. Ano daw na-expect natin sa Marilake? Siyempre, Matic, ina-expect natin
marami namimitik. Ano ba na bago doon? Hindi ko alam kung ano sa Oplan Cita nila doon, yung may outpost doon sa Manukan. I'm not sure kung mayroon pa rin. Pero tingnan natin ngayon. Gusto ko tong ma-maximize rin si 6R pala. Gusto ko siyang mai-banking ng yung sakto lang, hindi naman sagad yung sayad tuhod. Kasi syempre this bike is naka-design talaga for racetrack. Ay nako, grabe, lubak. Gusto ko rin siya ma-maximize, kaso syempre ang hirap mag-take a risk rin. Pero naman, I mean, ang hirap mag-take a risk, mag-aral ng banking, kasi pag nasemplang ka, syempre malaking gastos yung aanuhin, di ba? Kung ikaw yung tipong mayaman, kahit sumemplang, tapos naka full gear ka, puro pwedeng sagaran banking, no? Kahit mag-slide ka. Pero yun nga, parang gusto ko lang gusto ko lang siya mai-banking ng sakto lang. Hindi naman ako pro mag racetrack, hindi naman ako nagre-racetrack. Banking pang pogi. O sige kayo na pogi, basta sa akin yung dating. Nakikita ko na yung kabundukan ng Tanay. Ang problem lang talaga dito sa sa Tanay, pag papunta ka dito kasi banda sa crossing, ang traffic, grabe, lalo pag naabutan ka ng rush hour, traffic talaga. Kaya nga yung iba maaga pag nagbe-breakfast ride sila, as in madaling araw, yung iba nga alas 4 pa para hindi nila maabutan yung traffic. Kasi syempre hindi ka makapag chill ride nakaka-stress rin kasi minsan yung traffic. Malapit na kami sa Marilaki. Ito yung pinopost sa Facebook na nakita ko. Pag nakita mo tong daanan or pag nakadaan ka na dito, ibig sabihin malapit ka na sa Marilaki. Malapit ka na sa Boso Boso Shell. So, ayun it feels like Tanay na. Bundok, tsaka malamig na hangin. Last time pala sa mga previous vlog namin, yung camera mayroong problema dito sa DJI. Ako yung may problema Naka-off yung wind noise reduction. Ngayon naka-set na siya na standard. So sana na minimize yung yung wind noise. Kaya pansin ko pag nag-edit ako ng vlog, malakas yung wind noise. Naka naman na tayo, DJI mic na tayo. Alright, so malapit na tayo sa Boso Boso Shell. So i-stop over muna kami dito para water break. Ito yung magandang view. Katabi lang to ng Boso Boso. Ayan diba? May overlooking dito. Ang daming group ride dami nila. Pwede dito 450 NK.
Alright, so nag-stop over muna kami dito sa Boso Shell. Water break lang naman. Ayun si OBR. Affiliate yan. Affiliator. Dito lang naman yung motor namin. Ayan o. Ayan, nasa side. At napakarami pong tao dito. Ayan o. Doon, ayan, malibot. Yung ibang group ride naka-alis na. Mga big bike. Dito banda naka-first. Let's go. At ayun, tayo na rin ang next. So papunta pala kami ng Windels. Windels ba yun? Hindi yun. Yung tinuro ko sa'yo. Basta yun na yun. So meron pala kaming kakainan. Mamaya sasabihin ko na lang. Okay, mamaya. Alright, so paalis na tayo. Grabe, napakaraming riders. Ang ganda rin kasi ng weather ngayon eh. Ayun, mga team R15 no. Puro R15 sila. Angas niya, chill ride lang siya. Siya lang mag-isa. Uy, bumabangking pala siya. Ano yun man? Lalatang rider? Oo. Kasi ano? Ang galing ni Sir oh. Naka ano to, ATR 160 Bristol to eh, pagkakalam ko. Ang ganda ng taillight niya, parang Ducato. Alright, so we're here na at Marilaki Highway. So tinatry lang namin i-banking to. Kasi since hindi naman ako sobrang nag-ano dito, nag-worry kay 6R kasi naka-design naman siya for racing. So pwede natin siya i-banking. Makapit naman yung gulong natin. Naka Diablo Rosso 4 Corsa. So ito try namin i-improve yung aming banking. Siyempre with OBR, so kailangan marunong rin si OBR. Hindi pwedeng kayo magkasalungat kayo ng balanse. Ang dami nga lang sasakyan, hindi tayo makaano. Nakabukas sa akin. Power 5. Makakalaro natin tong ATR niya. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all
nasa loob yan. Papasok po kami. Oo. Okay. Tatawid na lang ako. Sige po. Salamat po. Alright, so nandito na pala kami sa... Ang kakainan pala namin is sa... Ano yan? DNN De Luca. So, naka-parking kami. Tingnan natin yung mga pagkain nila dito. Alright, so after an hour almost, dumating na rin ang aming pagkain. So ito pala yung pagkain namin. Share lang namin. Yan. So umorder ako ng coffee, pampawala na antok. Tapos, ayun o, ito yung ano nila, ano tawag dito? Big breakfast. Ganyan yung tsura niya. Meron siyang ham, ano to, kamote, tinapay, beans, ano to, ewan ko kung ano to eh. Parang sausage eh. Itlog, tapos ewan ko kung ano to. So, ayan, tigisa lang kami. Sa kanya, iced coffee. Yes. Tapos, ito pala yung view namin. Diba? Ang ganda. Mamaya tignan natin yung view na yan. So, kain po muna kami. Alright, so nandito pala kami sa view deck nila. So tingnan niya yung view namin. Ito pala yung view namin. Yan, di ba? Medyo color blue yung mga bundok dun, no? Tapos meron, ito yung baba namin. Meron pa sa baba. So mamaya-maya aalis na rin kami dito. Ang daming big bike dito, no? Maumay ka na rin sa tunog eh. Pag dito ka nakatira. Ang dami ka maririnig na inline 4 eh. Ganyan. Di ba ganon? Alright, so nagpahinga muna kami dito at nagtambay muna saglit. Sarap dito. Ang hangin, tsaka wala masyado tao. So papunta pala to ng Infanta pag diniretso namin to. Pero hindi na kami dumiretso. So dito na lang kami. Kasi malayo-layo na rin. At ayan, nag-TikTok lang muna kami dito. Tapos, andito lang naman yung motor natin sa gilid. Ayun o. Diba? Safe na safe. Tapos, ito pala yung view namin. Pakita ko sa inyo. Diba? Ang ganda. Tapos, syempre, konting kwentuhan lang tayo. So, kung ikaw na nakakapanood nito at nakapunta na dito sa Tanay Rizal, I think alam mo rin na napakaganda rin dito. Kasi nga sobrang peaceful, napakalawak na bundok. Kasi pag diniretso mo from Marilake, from Boso-Boso, pag diniretso mo, dire-diretso hanggang Infanta, Quezon, napakaraming bulubundukin na madadaanan ka. Tsaka napaka-fresh air talaga. Province vibes, sobra. Ayun, eto kami lang nandito. Medyo malilim pa, di ba? Kasi yung nasa natin puno. Ayan, tanghaling tapat. Medyo maaraw. Baka mapapadalas kami dito pag nagmarilaki kami. Didiretso lang kami konti, tapos tambay kami dito. Tapos may view pa. So, konting kwentuhan rin tayo about our CX-6R. So, si Shark, ang pangalan pala niya is Shark. Based on our experience, okay naman siya. Hindi naman sobrang nakakapagod. Siguro pag super long ride, pag pagod food ride, nakakapagod na yun. Pero pag yung mga ganito lang, mga hanggang Pangasinan, Pampanga, yan, kayang-kaya naman yan. Balikan.
Tapos, wala pa naman kami na-encounter na problem kay Shark. Since ang OD niya pa lang naman is 3.5. 3.5 something. Malapit na mag 4,000. So, pag 4,000, ipapa-PMS na natin siya to change oil. So, pangalawang PMS niya na yun. Yung first change oil nga nung nag 1,000 kilometer siya, yung kadena niya medyo lumuwag na. Siyempre, sa tinagal, nababanat siya. I think, i-adjust nila yan. Tapos, ayun, napakasarap ng tunog. Pag inline port talaga, matik, palitan na agad yung tambutso. Alright, so tapos na tayo dito. At tara, larga na. Buti na lang hindi umulan. Dahil mahirap maglinis ng motor. Ako lang kasi naglilinis ng motor. Hindi ako nagpapalinis ng motor sa car wash. Tara. Yeah. Alright guys, so hanggang dito na lang po ang aming vlog. So nasa na kami, Mamplasan Caltex. Dito na rin namin tatapusin ang aming vlog sa Mamplasan. Kakatapos lang rin kasi namin magkape para pampawala ng antok. So pauwi na rin kami. At sana po nag-enjoy kayo sa vlog na ito. At see you po sa next vlog. At don't forget to subscribe and comment down below na rin kung meron po kayong suggestion content. So ayun lamang po. Peace out.